Diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Saganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ng Wednesday. Masayang Wednesday sa inyong lahat. Masayang Wednesday. Nelson? Yung Wednesday, January 7, 2026. Yan. Yan po ang petsa ngayon, ha? Aha. Sana okay na okay ang ating mga kabayan, ano ha? Dapat lang, ha? Yan. At punong-puno tayo ng inspirasyon. Ano man po ang mangyari sa buhay natin ay maging positibo tayo. Eh, problema Yan. dyan. Mukhang yan na naman ang magiging problema natin sa taon na ito, ha? Bakit? Maraming positibo? Pagka nagpositibo ka, may problema ka. Akalain mo, yung usapan natin kahapon na baka tayo ay sundan na ng pandemya dahil pumuputok ang bulkan, may panibagong alitan ang mga bansa. Oo. Eto na nga. Naku po. Ano na nangyari? Nakapagtala po, ha? Ito sa Amerika pa lang, pero tinignan ko yung mga balita, halos marami ng bansa pa lang ganito ang kaso. Baka sa bansa natin, meron na rin yan. Meron na rin. Hindi lang natin binibilang. Hindi lang natin binibilang. Lumabas po sa latest na data ng Center for Disease Control and Prevention, ito po sa Estados Unidos, na nakapagtala po ang Amerika ng pinakamaraming kaso ng flu. Flu? Oo, for the past 25 years. Bilhin mo, kakaiba po ito. Hindi ho karaniwan ito. Yung bilang ng kaso ng may flu sa Amerika ngayon ay pinakamataas kung ikukumpara mo sa nakalipas na 25 taon. Grabe, ano ha? Ang mga sintomas daw po na naitala ay katulad noong 1997-1998 flu season. Halos lahat daw ho ng bahagi ng Amerika. Walang pinipili ng mga estado. Maliban lang doon sa 4, nakaranas ho ng mataas na antas o bilang ng mayroon pong virus, bagong virus strain. Ang tawagin nila dito, kung tawagin yung virus, subclade K. Subclade K. Kaya, ang tawag nga dito nung iba, pag pinaikli mo ay super flu. Flu. Yun. Yan, super flu. K. Yan daw ata ang kalaban ng Superman. Ito yung mga sintomas, ha? Karaniwan para talagang pagkaraniwang ano lang, flu, trangkaso. Lagnat, ubo, masakit ang lalamunan, at kagayan din ng iba pang respiratory illness. Nawawalan din daw ba ng panlasa at pangamoy? Ayun ang hindi naman wala na sinali. report. Ayon pa sa eksperto, hindi ho karaniwan nangyayari ang magkakasunod na masasamang flu season. Humigit kumulang 8.2% ng mga pagbisita sa doktor ay dahil ho sa sintomas na parang flu noong huling linggo ng taon. Naku. Bago pa pumasok yung 2026, marami nang nagpapacheck up. Yan. Naku. Ang malungkot lang ngayon, Nelson, hindi na kagaya dati na marami ang nag-face mask at saka may baon ng yung pang-spray ng kamay. Di ba? Dati halos lahat pagandahan pa ng ano yan ng spray, di ba? Yung nakabalembang sa bewang mo, ano ha? Nagkaroon pa ng ganong fad Pagandahan Pati face mask nilagyan pa ng design. Di ba? At bago tayo mag-face mask, meron pa face shield. Lahat na lang ng pantakip Natatandaan mo yun, nagpo-programa tayo sa TV. Naka-face shield. Para tayong mga... Patay tangay. Para tayo astronaut Naging requirement kasi yan Hindi ka... Requirement kasi ng DOH. Tama basta magkatabing ganito, kailangan naka-face shield. Magpapaliwanag ka kapag hindi ka sumunod doon sa titigilin yung requirements. Ito... Tapos ang malungkot doon, natuklasan. Wala naman palang pakinapag yun. Tinagal na. Wala naman palang alam mo ba kung saan nagsimula itong pagdaming ito na ng super flu? Kung yung COVID ay sa China, ito naman po ay sa Australia. Wow. Ang bagong strain ng flu na tinatawag na Super K. Ayun nga nabanggit natin, influenza
H3N2 subclade K. Oho. Pinahaba po ng strain na ito ang flu season ng Australia hanggang tag-init. Ibig sabihin, dapat tapos na yung flu season. Tag-init na, may mga flu pa rin eh. At napakataas ho ng bilang ng kaso din. Mula ho ng gawing notifiable ang flu noong 2001 bago mabilis na kumalat sa halos 40 bansa sa buong mundo. Diyan pala talagang original niyan. Pero sa katulad ng COVID, meron bang natalang din? Kasi di ba yung COVID dati talaga nakamamatay no? Mukha ito, parang nagkaroon na tayo ng, ano tawag yun? Parang immunity. Yung community acquired. Oho. Kasi nagkaroon na katatapos lang ng halos pandemya, no? Oo. So ito ay wala pa namang nauulat, nare-report na may mga namamatay. Maliban Tulad na ng lang COVID. siguro kung lumala, nagkaroon ng problema sa baga. Komplikasyon. Yan. Oo. Oho. Nako. Ang problema po, ito daw pong klaseng ito ng strain ng flu, itong Super K, mas madali daw po at mabilis kumalat. At maraming tao daw po ang maaaring maapektuhan na nagiging sanhingan ng ang daming pasyente sa ospital. Ito naman mapapansin mo sa clinic, lalo na kung meron kang inaalaga ang bata diyan. Di ba yung inaalaga ang bata ay may mga schedule yan, nadali mo sa clinic eh. Tama, oo. Mapapansin mo, kasi nung baby pa yung anak ko, pag dinadala mo doon, maluwag eh, di ba? Oo, tama. Pero may time na pagdating mo, ba't ang haba ng pila, no? Bata, matanda, lahat eh. Pati sa pasamano, may pasyente. Mapapansin po ninyo yan pagka kayo ay taong ospital na kumusta ang sitwasyon. Maalam nila na marami, punuan ang kaso ng mayroong trangkaso. Ayun. Oo. Sinasabi pa po ng mga eksperto, na meron namang kasalukuyang bakuna sa flu na po pwedeng ibigay ng proteksyon laban sa Super K dahil sa mga mutation ng virus. Kaya hindi katulad dati ng COVID-19, bago eh, wala. Tama, Diniscover pa yung bakuna eh, no? Naghanap pa eh. Pero ngayon kasi kung yan eh flu, well, although super flu, meron kasi yung flu vaccine eh. Yes. Ang problema, medyo mahal yung flu vaccine. Mahal ba? Oo. Naalala mo, nagkaroon tayo dito, pero yun, ex-deal pa yun, lahat ng lang empleyado. Kung halimbawa, ako nung nakaraan, nagtanong ako, doon sa isang pribadong clinic, ang bayad mga 3,000 plus eh. Ang isang flu? Oo, isang vaccine. Tapos sabi ko, anong araw po, ang malungkot, sabi, ubos na po. Ayun. Pwede kayong magpa-schedule sa ibang buwan. Buwan nga raw ang bibilangin. So kasi ino-order pa raw yung flu vaccine eh. At saka ano yan, Jen, may mga klase lang. Yes. Ibig sabihin, hindi pagka lahat. tinurukan ka nito, meron pa dapat po para dun sa iba namang... Kasi maraming dahilan ng pagkakaroon ng flu. Pero parang ilang strain lang ng flu ang pinapatay nung At ang sinasabi nila, pwede ka rin magkaroon ng trangkaso pero hindi kasing lala kung wala kang flu vaccine. Yes, Yun. kasi hindi ka tatamaan ng mas malalang strain. Yes. Ang kaibahan lang sa Amerika, Nelson, tsaka dyan sa Australia na pinagmulan, libre ang bakuna sa kanila. Ganun ba? Libre. Kahit sa Amerika di ba? Kahit pagka matanda ka, wala nang tanong-tanong. Gusto ko, magpapaturok ako. Sa atin kasi, yun lang, medyo mahal. Wala pa. At saka wala pa, hindi available ang vaccine. Sana magpalabas din ng pahayag ang WHO ukol sa bagay na ito. Meron ba tayong available talaga ng mga vaccine sa mga government hospitals natin? Di ba? Lalo pa nga ngayon. Baka hinihintay pa yata ng Pilipinas magkaroon pa ng pandemya ulit sa Pilipinas. Huwag naman, bago tayo magkaroon ng ganitong mga hakbang. Yes. Di ba? Pagkatapos, late na naman tayo. Kung kailan pa wala na, tsaka naalala mo yung COVID, di ba? Kung kailan tayo na nagpapasukan na sa atin, yung mga vaccine, unti-unti nawawala eh. Patapos na. Patapos na nga po yung pati face mask. Siguro ang prevention na lang, ako nga sinabi ko ng umaga sa programa, Nelson, huwag pa rin mawawala sa atin yung vitamin C. The best pa rin po yan. At saka yung ginagawa mo tuwing may araw. Paaraw? Yes. Libre naman po yan eh. Palakasin ng resistensya? Yan, vitamin D. Ayun, pagka halimbawa, kayo po inuubo na at meron na kayong sipon o kaya lagnat,
kung kinakailangan talaga lumabas ng bahay, ay dapat naka-face mask na siguro tayo. I-required na po sa sarili natin, wag na nating hintayin pa yung abiso ng barangay, abiso ng kung sino-sino. Tayo na mismo, tsaka magdala na tayo ng yung disinfectant siguro sa kamay natin. No, so, no, ha? Yung pag-ingat sa sarili. At saka, siyempre po, yung mga kasama yun sa bahay, para hindi makahawa. Kasi ubusin po lagnat lang, Nelson eh. Oo. Gastos na rin po yan eh. Tsaka Gastos. hindi ka makapasok sa trabaho. Yan, isa pa po yan. Wala kayong kikitain. Yan. Importante din dito, Jen, yung sapat na oras ng pagpapahinga o pagtulog. Naku, tulog ang the best talaga. Kasi kapag kapuyat ka, ay madali kang igupo ng ganitong mga klaseng sakit na nakakahawa. Oho. Humihina kasi ang ating resistensya dyan, Nelson. Ito hindi biro ito, Nelson, ha? Hindi po ito biro. Lalo na po kung ang lugar ninyo may problema pa ng pagputok na bulkan. Yan. Lalong humihina po yung ating resistensya dyan. Di ba yung baga? Wala kayong kamalay-malay. Baka nakakalanghap po kayo nung yung ash. Oo. Kasi hindi naman nakikita sa mata yan eh. Pero siyempre, nalalanghap nyo po yan. Kung mahina pa resistensya natin, yun po. Hindi sa pananakot, Nelson, ha? Hindi po ito sa pananakot. Ito po'y prevention talaga para sa ating mga kababayan. Ito naman ang sagot niya ng DOH. Jen. May sagot? May sagot. Sasagot-sagot ka pa, ha? Teka nga. Sabi ng DOH, huwag mangamba. Kumanta pa, no? Ikaw ay may trangkaso ngayon. Naku, nakakatakot eh. Pinawi ho ng Department of Health ang pangamba ng publiko Na? sa kumakalat na super flu sa ibang bansa. Aba! Sa harap ito ng paglaganap ng kaso ng super flu sa United Kingdom at United States of America. Lahat na pala no? Ng malalaking bansa meron na nito. Pero ang China wala pa akong nababalitaan na nagsasabi silang may problema rin sila sa super flu. Sa press briefing doon sa Malacanang, ibinunyag po ni Health Secretary Ted Herbosa na meron namang naitala 17 kaso ng super flu sa Pilipinas. Pero ito ay noong July at ng August pa. Ayun. At gumaling na ang mga ito. So, kukonti pa ang kaso. Ayun. Konti. Oo. At nagbabala pa ang DOH sa mga Pilipino na babiyahe sa mga bansa na may malalamig na temperatura. Yan. Gaya ng pupunta kayo ng US, UK. Doon sa iba pa na, ngayon nakita ko, ang lala ng snow dyan, ha? Tama. Ang kapal ng snow sa mga bansang ito. Hindi, yun nga lang, kung talagang mag-a-abroad ka sa malalayo, yan lang Hong Kong. Hong Kong lang itong lalapit na bansa natin. Well, maliban sa Singapore. Ang Singapore kasi hindi nagkakaroon ng taglamig dyan. Ano? Pero yung Hong Kong, libo-libo, daang-libo ang Pilipino nandyan. Di ba? Pero kung pupunta kayo daw ng UK at US, magpabakuna kayo ng klase ng bakunang ito. Meron palang ganito, Jen. Northern Hemisphere Vaccine. Available sa atin? Mukha naman. Sabihin, bago ka mula, kasi lalo ko pupunta sabi niya, doon? sa babiyahe, ayan. Ibig sabihin, bago ka pumunta doon, magpa-vaccine ka na ng Northern Hemisphere Vaccine. Buti kung may available agad tayo, no? So, sa mga bibiyahe, papunta ng ano yan? UK. America. Oo. Lalo yung mabababa ang temperatura. Europa. Yan, magpabakuna daw ho kayo ng Northern Hemisphere Vaccine. Ayun. Kasi baka dito sa atin, sa Asia, meron na tayong immunity. Pagdating natin doon, iba yung virus. Totoo. Kaya tinan mo ang kapal ng yellow. Grabe, no? Nakita ko kasi sa Facebook dyan eh. Lahat yung mga kababayan natin, puro sa snow nagpop. Ang problema nila ngayon, hindi sila makapag-drive. Ayan. Oo, dahil sa kapal ng snow. At yan, January 7 pa lang ngayon. Titindi pa po yan hanggang Pebrero. Yan, di ba? Ang pinaka-peak niyan Pebrero, Marso eh. Di ba? Tayo pa naman, pinapangarap ng iba nating kababayan, ma-feel namin ng snow. Pagdating mo doon, siyempre, hindi yung adaptation, yung katawan mo, hindi pa handa sa ganun. Trangkaso, hindi mo ma-enjoy yan eh. Di ba? Totoo. At ang payo pa dito, anong pasabi ng Secretary Ted Herbosa? Sa mga merong immunocompromised
Yan. Siguro ito yung mga medyo mahina na yung immunity. Magpaturok po ng flu vaccine at Yan. magtakip ng bibig at ilong kapag uubo. Yan. Lalo yung mga may edad, mga may sakit, may hika. Yan po, number 1 dyan. Eh tayo lang, Nelson, hindi mapigil. Uubo-ubo tayo lang palagi, di ba? So, lalo sa umaga po, yung pagising sa umaga. Kaya, importante pa rin prevention. Yung multivitamins at saka vitamin C. Exercise. Yan, the best po yan. Libre naman yan. Ang kulang na rin yan, determinasyon. Pero ang sabi niya, Jen, huwag kayong mag-alala dahil hindi pa naman ito nakaka-alarma. Pero hindi pa rin. Ako pa rin, Nelson, hindi naman babayaran ng DOH pag nagkasakit tayo. Ayun nga. Diba? Mas Ingat pa rin mabuti tayo. na yung... Prevention talaga. Yun nga, ingat ka na. Diba? Isa lang ang magkaroon ng trangkas sa bahay. May pagkakataon, sasabihin, ako, dinaanan kami lahat. Gumaling si nanay, sumunod naman yung tatay, sumunod hanggang sa bunso. Nasaan Maaawa ka dyan kapag kami mga baby, tsaka yung matatanda. Yan ang mahirap. Yun ang maaawa ang kalagayan Maobliga ka talagang dalhin sa ospital kapag hindi mo na alam ang gagawin mo. Tapos sinabayan pa ng yung mataas na lagnat. Nako. Lalo kung may mga history po ng kumbulsyon ng inyong anak, napakadelikado po niyan. Hindi naman tayo doktor. Siyempre, kapag nangyari yan, matataranta ka na agad sa loob ng bahay. Hirap Diba? pa naman. Yung sanggol kasi, hindi mo alam kung anong... Hindi nakapagsalita Hindi nga. Tatawa lang yan pag masaya. Maliiyak yan pag may dinaramdam Yes. Diba? Oo. Ay, naku. Kaya ang sabi ho ng DOH dito, yun nga, meron na ho tayong super flu noong pang nakarang taon, July at August pa. Ayun. Pero hindi naman daw po... Pero palagay ko siguro dapat... kasi parang... Pagka binibilang natin, yun ang nakakatakot Yun. Tama ka doon. Pero ako nga, sinasabi ko, bagamat pinapaawi ng DOH sa ating pangamba, baka kasi maging kampante tayo, Nelson Ayun ang problema sa mga Pilipino. Diba? Lalo pa po ngayon, yung malalapit na January 9. Meron hong malaking event dyan sa Quiapo, Maynila. Dagsa ang tao dyan. Friday yan. Biyernes na ba yun? Ayun ho. Tambak ho na naman, hindi magkamayo ang mga tao dyan. Nako, baka magkahawa-hawa po kayo ng sakit dyan, mga kababayan. O kung pupunta kayo dyan, yung prevention siguro sa inyong mga sarili. At kung maaari, huwag nyo na isama yung mga bata. Natatanda mo dyan noong kasagsagan ng pandemya, di ba, dinidiscourage yung pagpe-face mask sa unang bahagi, Pebrero, Marso, Abril. Sabi ng mga doktor, Huwag na kayong mag-face mask kasi yan hindi talaga naman prevent ng paglaganap at maaari pang makasama dahil sa magkakaroon ka ng false confidence Ang unang nagsabi yung CDC pa yung, di ba, pati Amerika, pati sa Singapore, di ba? Pero tayo unang nagsabi na pag-isip-isip natin, kailangan mo natin mag-face mask. Ayun, na-realize nila, kailangan pala talaga. Yun nga. Yun ang malungkot na pangyayari. Kaya kung sasabihin dito ng DOH na hindi pa ito nakaka-alarma, siguro huwag tayong maging kampante. Mas maganda rin nakahanda tayo. Siguro sa mga taga-DOH, may pampadoktor kasi kayo. May pampagamot kayo, may pambili kayo ng gamot. Paano yung mahirap natin kababayan, alang-ala? Diba? At ang isang araw na hindi ka makapasok sa trabaho ay malaking bagay. Yun. Walang sweldo So yun po, ang may kinalaman. Baka meron kayong phone-in question tungkol sa inyong kalusugan. Ang mahirap pa naman dyan kapag halimbawa, nabalita, may super flu. Nako. Di ba, yung bang naisip mo nung pandemya, ay nagbabalik sa alaala mo, nagbabalik sa gunita. So may super flu kapag ka sa isang trabaho, kasi kung minsan, lalo na kung yung mga kababayan nating walang-wala, yung talagang hirap na hirap sa buhay, kahit na inuubo yan papasok, di ba? Tsak yun, pipilitin ng katawan di makita mo ngayon, uubo-ubo. Pauuwi na yun, di ba? Ayun ang problema. Sabi sa'yo, imuwi na ho kayo. Makakahawa ka pa. Ang problema ngayon, hindi din pala problema, kundi talagang naging patakaran sa mga opisina dahil nga sa pagkatapos ng pandemya. Basta ikaw ay may ubo, sipon. Huwag na pumasok. Hanggat maaari, para huwag na kumalat. Yes. Pero bago magpandemya, ubo-ubo ka dyan. Kaya mo pa yan. Dati. Huwag ka nga ubo-ubo. Kaya mo, trabaho ka. Kaya mo pa yan. Ngayon, Jen, gusto mo huwag pumasok, tatawag ka lang. Hello?
Huwag ka na pumasok, inubo ka. Hindi mo pa sinasabi, no? Oo. Talaga naman, oo. Yun na nga. Kaya pag huwag ka pumasok, inubo ka. Paano po yung sweldo ko? Wala kang sweldo, hindi ka nagtrabaho. Di ba? Oo. Yan ho, malaking problema natin. Yun. Kaya ingatan ho natin ang ating kalusugan sa mga panahong ito. Ha? Aha. Yun lang. Siguro sa part ng DOH, habang di lamang binanggit nyo yan, sana ay ipahayag nyo kung may available tayo mga flu vaccine sa mga government hospitals. Ano, At ha? siguro kung maaari, unahan na natin magpa-bakuna. Oo. Kasi pwede na, baka naman pwede tayo magkaroon ng pondo para dito, no? Totoo. Unahin natin yung mga kababayan natin na Prevention talaga. Prevention, Nelson. Oho. Yung mga wala pang Importante. ospital, no? Oho. May kasabihan tayo dyan, di ba? An ounce of prevention Yes. is prevent from the other. Ay, nako. Yun po. Anyway, dinadaan na natin sa tayo nangingiti. Pero ano po ito? Dapat natin itong seryosokan. Ano, ha? Lalo pa nga ngayon, parang nasa, nabalitaan ano ba yun? Medyo malakas yung lindol sa Manay, Davao Oriental, ha? Ayan na naman sinasabi natin, oo. Nagkakasunod-sunod na naman ang trahedya. Ang balita po natin, 6.4 na lindol ang tumama po sa Manay, Davao Oriental. Oo. Oh. Unang balita nga dyan, 6.7 pa, no? Ganun ba? Oo. So, ibinaba na ito ng 6.4. ng P-Box. Oho. Ang balita po, ito ay 47 kilometro silangan ng Manay. Ngayon pong Kanina lang, kanina. alas 2 Yan. ng... hindi, alas 11 pala. Oo. Alas 11 ng umaga. Bago magtanghalian. Yes. Tectonic daw po ito at may lalim na 42 kilometro. Medyo malalim. Ano ha? Ang lakas po ng pagyanig ay naitala po sa Davao City at nakapagtala din po ng instrumental intensity 4 sa Malungon at Sarangani. Ayon po sa PHIVOLCS, asahan daw po mga aftershocks at asahan din ang pinsala matapos ang naturang pagyanig. Pero hanggang ngayon, wala pa namang report kung meron ng mga napinsalang gusali. Ang ginawa lamang po ito, gaya ng pinapakita natin sa telebisyon, ay pinalabas ng kanila mga classroom yun yung mga estudyante sa elementarya. Maging yung mga opisina yata, no, may mga tanggapan din na pinalabas yung kanilang mga empleyado. Ito, saan ito? Ayan, yung mga ito, mukhang malalaki na mga bata rin ito, no? Oho. Region 11, Davao Region. Ayan. Wala namang babala ng tsunami, no? Hanggang ngayon. Wala naman. Wala naman. Kasi sa lupa naman, no? Ayan. At naku. ang problema pa, yung Bulkang Kanlaon, nagbuga po ng abo. Nagbuga na naman po ng abo simula kaninang alas 2:58 bago mag alas 3 ng hapon. Ganon. Kaya in-interview ko si Director Bacolcol sa umaga. Sabi niya medyo intensity na rin yung Kanlaon, ha? Kasi ang minomonitor na lang gusto ay itong Mayon volcano. Mayon kasi nag-alert level 3. Oo. Bagamat yun daw, consider na lang eruption na, pero hindi naman major eruption. Hindi ano, pa, ha? Oo. Pero yung kanlaunan niya kanina ay parang, ngayon pala, biglang nagbuga ng abo. Nagbuga ng abog po yung Kanlaon. Yan. Ba nangyayari sa atin, ha? Nagkakasunod-sunod eh. Hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay pala. Benamano pa ng taon ito, ha? Sabi ko nga, Enero 7 pa lang, Nelson. Oo. Nako. Huwag naman sana sumabay yung Taal. Huwag na po sumabay ang iba pang kalamidad. Oo. Pero maraming lugar sa bansa ngayon, Nelson, ang binabaha, ha? Mula pa nung linggo. Pagpasok ng bagong taon. Oo nga pala, Yung iba, oo. nag-New Year, may tubig eh. Binabaha yung lugar nila, ha? Hindi lang basta baha mataas eh. At nakita ko dyan pati yung Boracay, yung... Oo nga, no, nalungkot naman Yung ako sa... beach, oo. Yung beach, hindi sa talaga may tubig. doon sa mismong ano no? Oo, yung kalsada. Yung kalsada. Tsaka yung may mga hotel doon, binaha. Yun na nga, Hindi, tataka ako. Bakit, sa report daw nila, yung drainage system, hindi ata dumadalo ng maayos yung tubig daw. May problema. Oo. Kaya yung... malayo sa beach yun eh. Nandun sa mismo mga restaurant, mga kinaroroonan ng mga hotel. May nakikita nga ako nagla-live na mga foreigner eh. Oo.
Ang akala daw nila, yung dagat lang, yung beach, andun lang sa yung Sayang, may tubig. beach din pala rin. Dito pala sa ano. Ang negatibong epekto nito sa atin, mga kababayan. Ha? May pantakin mo, ang liit-liit na lugar, hindi pa mamanage yung drainage system. Oo. Di ba? Pero in fairness sa Boracay, Oho. hindi naman kayo nag-iisa sa pagbaha nung panahon na. Ayun na nga. Kasi yung mga katabi nilang gaya ng Antique, Oho. Iloilo, may baha din eh. Oho. Mga panahon na yan. Ang point lang natin, ang laki ng kinikita ng isla ng Boracay. Dapat walang ganyan. Nilinis na po yan noong panahon ng Duterte administration eh. Dapat kahit na bumulakas ang ulan dyan, Oo. may pinupuntahan yung tubig. Tapos ano na naman, yung pinakabaybayin. Ang dami na naman kulay green, Nelson. Yes, oo. Eh di ba sabi nila, yun daw ay palatandaan na nabubuhay na naman yung organismo na marumi yung dagat. Aha. Aywan ko lang mayroon daw mga expert na nagsasabing gano'n. Wala pa tayong pictures noon. Nagkala sa social media na yung mismong baybayin, punong-puno. Di ba alam kung lumot ba yun o ano, na kulay green na naman. Nangyari din po yan dati. Nawala na kasi nalinis. Ngayon po, bumabalik na naman. Mukhang yung municipality of Panay. Ang laki ng binabayaran dyan yung environmental fee. Saan nyo kayo ginagamit yung environmental fee nila niya? Po, yun nga ang tanong. Di ba? Matagal na pinag-uusapang issue yan eh. Dapat po naaayos talaga at nagugugol sa tama yung environmental fee. Pangalaga yan sa isla ng Boracay eh. Pinag-aawayan niya nung munisipyo at saka ng probinsya. Provincial government. Kasi ang gusto ng probinsya, makihati din sila. Sabi naman nung LGU, hindi, amin niya, kami nagmamanage nito eh. Ang ginawa ata, construction, Nelson. Construction ng port. Wala naman tayong kinalaman sa environment yun. Hindi ko lang alam kung paano nila inaayos yan. Sino na ba mayor ng Boracay ngayon? Di ba? Wala tayong balita. Dati yung Dati, si Kawaling pa yun tsaka yung si Mayor Yak ba yun? Ngayon ba, parang tahimik na tahimik. Dapat tawagan nyo nga ulit. I-call natin ang attention ng, at saka ng DNR siguro. Yan na lang ang pinupuntahan ng turista sa atin eh. Sasalaulain pa ba natin yan? Mawawala pa. Mawawala pa ba uli? Ay, nako. Anyway, pinangunahan po ng PPA General Manager Jay Santiago ang nasabing inspeksyon. Anong inspeksyon yan? Sa patuloy na konstruksyon ng bagong passenger terminal building mula po sa dating transit shed, ang modernisasyong ito ay layuning mapabuti ang kaayusan, kaligtasan at episyenteng serbisyo sa mga pasahero ng nasabing pantalan. Kasama po sa inspeksyon sina Assistant General Manager for Operation Mark John Palomar, Assistant General Manager for Engineering James Gantalao, Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration Elmer A. Cadano at iba pang opisyal. Ano yung dinalaw? Walang, Lucena. Mabuti nung nilagay nyo. Kulang-kulang na impormasyon, Wendy. Ano ba naman ito? Magagalit sa atin ng PPA eh. Di ba? Baka bumawi yan. Lagot kayo. Kayo ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat gaya ng barko, roro, ferry at iba pa? Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades.
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Ngayon, baka panayam natin ang director po ng PHIVOLCS, Director Toto Bacolcol. Director, muli po sa Net25 at Radyo Aguila, Janet Nelson. Magandang hapon po, Director. Yes, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Opo, kayo na umaga, in-interview namin kayo. Pero update nyo muna kami dun sa Canlaon, Director. Okay, so kanina meron tayong panibagong asimation activity na umabot ng 900 meters. Nag-start ito ng 2:58 and tuloy-tuloy pa rin ito hanggang ngayon as we speak. So, but for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 3 volcanic earthquakes. So, yung asimation activity naman ng Canlaon Volcano, this is a recurring event. In fact, the second half of 2025, nakapagtala tayo ng more than 30 asimation activities. So, pasok pa rin naman ito sa alert level 2 status ng Canlaon Volcano. So, pag sinabi niyo po recurring, ibig sabihin normal lang ba ito sa Canlaon, Director? Yes, normal na ito sa kanya. Since nagkaroon ng eruption noong 2024, every now and then, nagkakaroon ito ng asimation activity. Aha. Ano po yung posibilidad na tumindi pa ito, Director? Well, hindi ito, again, not by itself. There's no, hindi ito nangangahulugan na dahil may emission activity ito, na tayo ay, this will lead to an even stronger eruption. Again, as I've mentioned, dahil regular activity ang emission activity ng Canlaon, hindi ka agad automatic na may stronger eruption na susunod. So, tinitingnan natin yung may pagbabago ba sa ibang parameters tulad ng pagdami ng volcanic earthquakes, kapag dumadami din yung ground deformation, kung dumadami yung sulfur dioxide, kung tumataas yung ground deformation, na maaaring magpapahiwatig na tumataas na ang pressure or merong magma movement. Ayun, Anyway, Manay po naman, Lindol. Ano po ang latest, Director? Okay, so sa Lindol naman, kanina meron tayong Lindol at 11:02, magnitude 6.4. May lalim po ito na 16 kilometers and ang epicenter po nito is south 89 east of Manay in Davao Oriental. Ang pinakamataas na intensity na na-report sa atin is intensity 5 sa may Manay, Davao Oriental and sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Yung generator nung magnitude 6.7 and magnitude 7.4 earthquakes last year is the same generator na nag-produce nitong magnitude 6.4 earthquake. So it's the Philippine Trench ang nag-generate. Parang masyado malapit po yung malakas, sabi niyo, aktibidad niya, Director, ha? Yes, the Philippine Trench is very much active and in fact, capable po yan of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, magnitude 8 and above. Nako, Nelson? Sa Mayon naman po, ano ang latest natin, Director? Sa Mayon Volcano naman, meron tayong 3 pyroclastic density current events. Yung isa, ongoing din. But again, this is still part of its alert level 3 activity. So for the past 12 hours, since 12 midnight to 12 noon kanina, meron tayong 85 rockfall events. So in a span of 12 hours.
So ibig sabihin, dumadami pa rin yung mga lumalaki pa rin yung lava dome natin kasi dumadami yung rockfall events natin. Ayun, no. Ang panahon natin, palamig na ng palamig eh. May epekto ba ito sa mga nangyayari ngayong mga pag-aalburuto ng bulkan, Director? Wala pong epekto yung climate natin sa volcanic activity kasi nanggaling naman sa ilalim ng lupa yung magmatic process sa ilalim ng lupa. So magkaiba po yun. Has nothing to do with yung palamig na palamig yung panahon. Pero tama po kayo, lumalamig yung panahon ngayon kasi sa umaga nga lumalamig kahit walang electric fan. Pero ito po ba yan, no? Paborable dun sa para hindi pinsala ng husto itong pagbubuga ng mga bulkan ng mga abo? Wala po ito yung epekto kahit for as long as kapag magbubuga ng abo and then malakas ay wala pong epekto yan. Depende lang po. Ang factor din would be siguro yung direksyon ng hangin. Ayun. So malakas yung hangin, pwedeng ipadpad sa mga communities yung mga abo. Matatandaan nyo, Director, noong 2020, bago ang pandemya, nag-face mask tayo sa Metro Manila dahil sa taal eh. Oo, nagbuga ng abo, nakarating dito sa atin eh. Meron bang sitwasyon na pwedeng maulit yon? Yung 2020 nung nag-erupt yung Taal Volcano kasi yung hangin kasi papuntang norte kaya umabot sa Metro Manila yung abo. And there were, after the eruption also, there were instances na nagkaroon ng VAG o yung volcanic smog dahil po yun sa sulfur dioxide. Pero hindi po yan umabot sa Metro Manila, sa around Batangas area lamang. Yung sa Metro Manila ay pollution talaga yun. Oo nga, natatandaan ko nga pala, may paglilinaw na ganoon. Ano? Tapos mula noon, nagkaubusan na tayo ng face mask. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, pandemya na pala, COVID na pala ang kasunod. Ay, nako. Anyway, Director, ano po gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan? Nagkakasabay-sabay po itong mga natural calamity natin. Okay, so para sa ating mga kababayan, again, we have to accept the fact that we're part of the Pacific Ring of Fire. So, wag na po tayo magtaka kung bakit sunod-sunod, merong lindol, merong pagputok ng bulkan. Again, part na yan ng ating reality that nasa Pacific Ring of Fire tayo. So every now and then we will be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and sometimes even kapag masyadong malakas yung lindol, pwede magkaroon ng tsunami. So kailangan lang talaga natin paghandaan. The best course of action is always preparedness. Si Noah naman, when he constructed the ark, walang ulan. And in fact, he constructed the ark in the middle of nowhere. And pinagtatawanan siya ng mga tao. So, sinasabi pa nga, ba't kayo nagpo-construct ng ark? Malayo tayo sa dagat. So, nung nagkaroon ng Great Flood, siya lang at saka yung pamilya niya at saka yung mga hayop na nasalba. So, preparedness, we have to prepare. And just like what Noah did. Ayun. Ay, teka lang, yung Manay, wala tayong tsunami warning doon, Director? Naglabas po tayo kasi yung epicenter nito is nasa dagat. Naglabas po tayo based on our modeling ay hindi po ito makapag-generate ng tsunami. Kaya naglabas po tayo ng no tsunami advisory. Ayan. Naku, Director, pahinga din po kayo. Kailangan nyo magpahinga. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Ingat po, Director. Maraming salamat din po. Director Toto Bacolcol, ang atin po nakapanayam, Director po ng PHIVOLCS. Salamat po ng marami sa ganyang mga impormasyon. Ha? At sana ay maging handa tayo sa lahat ng kalamidad, natural man at man-made. Paano? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by Clean and Fit. Kaibigan.
is a new story with Kada Umaga. Your favorite morning show, ito po ang Kada Umaga! Surprise performances, latest trends, expert hacks, and exciting games. Be ready to be part of the Kada Squad and enjoy your morning with Diana, Emma, and Pia. Kada Umaga, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon, only on Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Gusto kong pumunta ng Yunnan ng ilang buwan para mamasyal. Gusto ko lang mag-travel. Unang araw pa lang ni Lot sa Yunnan, pero Oy! Teka, uminto ka! Sorry. meet yourself. Panoorin mamayang 7:30 p.m. dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya dun sa mga ayaw lumabas, pwede ho kayong mag-order, mag-deliver via Pure Gold Mobile. I-download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ayun! Alam mo ba, Jen, O na ano yan? na may paglilinaw ang Department of Health tungkol dun sa mga guarantee letters. Yung GL na binibigay sa mga may sakit yan. Oo. Kasi di ba sa 2026, meron ang kung tawagin ay anti-EPAL provision eh. Tama. Na ang mga tulong ng gobyerno hindi dapat pinapadaan sa mga politiko. Oho. Ang sabi po dito ni Kasi ano ba Secretary yun eh? Ted Herbosa, Patronage politics daw yan, no? Oo. kasi siya ang secretary ho ng Department of Health ay Oo. nagpunta ng Malacanang. At doon sabay silang humarap sa media kasama ang Yusek Claire Castro. Okay. At doon ay ipinaliwanag kung anong mangyayari doon sa mga benepisyo na hindi dapat na pinapadaan sa mga mambabatas. Aba. Dahil kanina dyan may balita at headline nito sa mga pahayagan na ang grupo ng Makati Business Club, MBC, tama. humihiling sila na maglabas ang presidente ng executive order para doon ay ilalatag niya paano ipapatupad, Oho. i-implement yung mga budget ng walang mang-e-epal na politiko. Na hindi gagamitin ng mga politiko. Oo. Oo. Siguro, dahil sa kailangan ipaliwanag ito, at ang number one nga dyan na pinupuna ay yung guarantee letter, yung sa ilalim ng MAIPIP, di ba? Tama. Oo. Ay, ganito ang sinabi ni Secretary Ted Herbosa. Unang-una, yan palang no-EPAL provision, dapat no political participation. Yes. Maging yan ay congressman, gobernador, mayor, at kahit political party. No branding. Ayun, yung mga tarpaulin pala, bawal din yan. Bawal. Ito po yung dapat mag-apply sa lahat ng mga high-profile social program gaya ng MAIPIP, yung binanggit natin. Ano ba yung MAIPIP? Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. TUPAD, yung emergency employment na ipinatutupad ho ng DOLE. At pagka ipinatupad po ito, ang magiging epekto, yung guarantee letter, ay wala na po yung pondo. Alam mo, di ba sa guarantee letter nakalagay doon, please give assistance to... May kayo nag-request. I'm Congressman Jen Subarjaga requesting na si Juan de la Cruz ay mabigyan ng ganito. Sa halagang ganito. Sa pamamagitan ng guarantee letter. Wala nang effect yun, Jen. Kasi patronage politics yun eh. Oo. So wala nang endorsement dapat? Wala na. So Malacanang na mismo magbibigay, ganon?
zero balance billing papasok na doon. Ayun. Oo. Kaya sabi ni Secretary Ted Herbosa, DOH na po ang magmamanage ng mga pondong ito. Ayun. Direkta. 88 yan DOH Hospital. Kaya kailangan lang, pupunta kayo sa DOH accredited hospitals. Okay. O kaya DOH hospital mismo. Oho. At doon, hindi nyo kailangan ng anumang letter. Hindi mo kailangan ng endorsement ni Congressman. Hindi kailangan. So, wag na kayo pupunta sa mga mamabatas ngayong taong ito. Oho. Pero siyempre, ang sabi dito, meron namang transition period. Ayun. May transition eh. Yung mga naisong guarantee letter, pwede pang gamitin ngayon. Baka yung mga na-issue nung Disyembre. Oho. Oo. Kasi may nagpadala sa ating kahapon, si Tita Mids. Oo. Isang taon daw sila nagpabalik-balik sa Malacanang. Binigay 50,000. Ayun ang problema. After 50 years. Hindi, after 50 years. After isang taon, tsaka lang na-release. Guarantee letter. Ayan. Oh. Dapat maging malinaw ito kasi baka yung mga pasyente dyan, may dala-dala pa rin. Wala na. Useless na yan. Mga guarantee letter. Pero ang tanong ko lang dyan, dapat asikasuhin naman ng mga nangangasiwa ng ospital. At saka, Di ba? yung DOH hospital, parang, dapat kahit sa ibang ospital na, halimbawa sa isang area, meron bang area na yun? Wala namang hospital ng DOH na malapit, di ba? Baka buong probinsya. Tapos ngayon meron na rin mga LGU hospital na i-accredit ng dapat gano'n. ng DOH. Yung zero balance billing. Kasi ang sabi dito ng DOH, dapat gano'n Yun na nga. Hindi mo na kailangan pumunta ng congressman para humingi ng guarantee letter. Direkta ka na. Kasi dati, para namamalimos sa mga yan. Hindi, mas madali. Pag may gumawa niyan, pakakasuhan ko yan, no, son? Sino? Yung mga yan, kapag ginagamit para ng mga politiko, meron akong kukuning abogado. Ayan yan, bago. Number 7 sa katatapos na bar. Akala ko sa balota. Katatapos na bar exam. Ayan, oo. Kukunin ko ito, abogado. Anong score na nakuha niya? May bago nga pala ngayong resulta ng bar exam, ha? Nilabas kayo ng Supreme Court. Itong makakausap natin ay 90.90 lang naman, pare ko. Asa? Sa bar exam. At number 7 ito sa rank. Sa ranking. Sa top 10. Number 7 po siya. Ayun. Ang pangalan po, Attorney Johan Rafael Silapan Gata. Pare ko. Nakita ko to sa video kanina. Ganun, tuwan-tuwa, no? Attorney Johan, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Una po, Attorney, congratulations po sa inyo. Magandang tanghali po sa mga tagapakinig din ng STM. Maraming salamat po. Ano po yung tamang bigkas ng buong pangalan nyo, Attorney Johan? Johan Gata po. Johan, hindi po Yes, Johan. Johan Gata. Opo. Mga taga saan po ang pamilya Gata? Sa Sorsogon po, Irosin, Sorsogon. Bicolano ka nga ni. Saan ka sa Bicol pa di? Sa Irosin po. Irosin. Opo. Pero nag-aral ka sa Santo Tomas dito sa Manila? Opo. Ano ba naging preparasyon mo? Maraming humahanga sa ngayon, 90.90, Attorney Johan. Opo. Bali, ang ginawa ko lang po is yung mga nakasanayan na pong study habit ko po nung law school. And siyempre, mas focused po yung approach ko during bar preparation. And thankfully po, naging fruitful po yung preparation. Pero ina-expect mo ba, part ka ng top 10? Honestly po, hindi po. Kasi ang pinagdarasal ko lang po, paulit-ulit is makapasa lang po. Pero sabi nga po nila, God really works in mysterious ways. And yun po, nakaswerte po makasama sa top 10, top 7. Siya nakikita natin sa video na kumakamay. Kasama mo yung parents mo na nakita ko sa video kanina, umiiyak Opo, kasama ko po yung family ko po. Confident. Kasi kung ako doon, hindi ko isasama. Pero anong plano mo after nito, Johan? Well, as of now po, wala pong concrete plans. Pero we'll see how things go po from here. Hindi mo babalak mag-senador para mapakinabangan natin yung mataas na grado?
Ang hangarin ko lang din naman po, kaya rin po ako nag-abogasya is makatulong, makapagserbisyo sa Pilipino. Ay, tama, Yun, tama. ganun na. Para Ganyan din ang mga statement ng mga batang senador pa Hindi dati. kasi, Jen, dapat talaga itaas na natin ang antas ng level ano, ng mga mamabatas. Dapat talaga mga top-notcher Kagaya nung araw, di ba? Tama. Aha. So ano ang message mo, Johan, sa mga kababayan natin? At siyempre, sa mga nangangarap din na balang araw ay makapasa sa bar. Yun po, sa mga nangangarap po makapasa sa bar, pagpursigilan po, pagtiwala po sa sarili, huwag pong makalimutang manalig at magpasalamat sa Diyos. At importanteng huwag rin kakalimutan yung mga sumusuporta, mga kasama sa mga journey sa pag-take ng bar exam. Aha. Pero teka lang, paano kaya, kasi alam mo, libo-libo ng abogado sa Pilipinas, no? Ang dami na rin abogado ngayon ang walang trabaho ano ba ang plano ng isang Johan Gata? Siguro po, for now, private practice po siguro ang titingnan ko pong ipapasukin. Pero we'll see po. Aha. Sa batch mo, ilan kayo nakapasa? Sa batch po namin sa UST, I think 104 po kami. Wow, ang dami Anyway, Johan, congratulations at sana ay makita ka namin sa mga korte na nakikipaglaban. Para sa katarungan. Meron bang specialization yan ang pagiging abogado? Wala pa yan. Wala naman po particularly, pero Sa practice may mga na. abogado pong mas prefer po nila mag-handle na specific cases. Yan. Ayun. Ikaw, ano ang gusto mo? Siguro po, mga civil cases po. Ayan. Ay, mahaba ang civil cases. Mahabang debatihan yan, Johan. Yun ang kanya. Medyo mahaba nga po. Oo, di ba? Ayun ang kanya. Minsan simpleng kaso lang, yung tawag doon, nagkakautangan, umabot ang daan-daan. Yung sabihin, taon-taon ang tinatagal, tapos ang liit-liit lang pala ng pinag-uusapan, Johan. Opo. Pero tulad nga po ng gustong ang hangad ng Supreme Court is maging accessible na po ang justice sa mga Pilipino. Yun. Ayun po. Anyway, Johan, salamat Congratulations. Ingat ka. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat. Si Attorney Johan Rafael Silapan Gata, 90.90 lang naman, Nelson. Number 7 po sa katatapos na bar exam. Alam mo ba, Jen, ang kumuha ng exam ay 11,425. Wow, dami. Ngayon 2025? Ang nakapasa, halos kalahati. 5,594. Lagpas lang ng kaunti. Konting-konti lang, no? Kaya 48.98% ang passing rate. Hindi ba bababa yun? 48 lang? Mataas na rin. Mataas na rin ba yan compare sa iba? 2024, 37.84 lang. Ganon. Depende kasi sa nagbibigay ng exam niya. Kung minsan, napakahirap. Yun na nga. Nung nakaraan kasi parang binatak nila na taasan pa nga ng konti. Binababa nila yung passing rate pagka nakita nilang maraming babagsak. Anyway, ando si Mads Villar. Bigyan natin ng update. Mads, ano lang latest dyan? Mads? Madeline Villar Moratillo mula sa Supreme Court. Diyan na tumanda si Mads sa pagbabantay ng bar exam results. Di, pero alam ko, si Mads yata nalipat na ng beat ngayon Ngayon ba? Sana siya? Sa Malacanang Sa Malacanang na? Pwede, nakangiti na si Yusik. Request ata ni Yusik Claire. Oo nga. Pwede ba niya i-request yung Madeline Villar Moratillo? Madeline Villar. Kasi mukhang mayaman na niya yung Madeline Villar Villar Maraming lupain. Sa Cavite. Balikan natin. Andiyan na? Ba si Mads? Babalikan natin. Ayan na. Yan. Ayan. Mads, narinig ka na namin. Kamusta Malacanang? Kumusta si Yusek Claire? Sa Monday pa. Monday. Totoo ka lang. Talaga naman. Hindi, kailangan pasalubungan ka namin dyan ng ano. Hindi, siya magpapasalubong. Hindi, yung banda. Drum and bugle. Drum.
Tsaka red carpet. Ayan. I-rerun ko yung Malacanang Elementary School. Drum and bugle. Si Eden, saan mapupunta na? Sa ata, parang Kamanaba. Ayun, tama. Sa Venezuela. Sa nagko-cover ng Venezuela. Venezuela? Venezuela nga. Mads! Kumusta ang uli mong pagko-cover ng bar exam results? Oo, ito nga napuno ng iba't ibang emosyon yung quadrangle ng Supreme Court kanina. Matapos nga ilabas na ng Supreme Court yung resulta ng ginanap na 2025 bar examination na ginawa noong September ng nagkaraang taon sa iba't ibang site sa buong Pilipinas. Nasa higit, bagamat hindi kasi dami, kung ikumpara last year, ay mas mataas naman yung resulta ng ginanap na bar examination kung saan nasa 5,594 yung nakapasa out of 11,420. Dapat 11,425 yung bilang ng mga nag-take ng bar exam last year. Kaya lang, sabi ni Justice Amy Lazaro Javier, na chairperson ng 2025 bar exam, merong 5 na na-disqualify sapagkat pinayagan naman daw sila makapag-take ng bar exam. Kaya lang may mga hindi kasi silang naisumite na kinakailangan na requirements, mga dokumento na importante daw kung kaya na-disqualify yung 5 na yon at hindi isinama doon sa pagbibilang ng i-check yung kanilang test paper. At yung number 1, yung top notcher ay nagmula sa University of Santo Tomas, si Jen Roniel Ray Tinola Sanchez. Alam nyo, hindi nalalayo, point lang yung depression niya doon sa nag-rank number 2 na si Spinel Albert Declaro ng University of Santo Tomas, Manila, na nakakuha naman ng 92.46%. Ang nasa ikatlong sa ranking ay si Alaysa Adviento ng University of Santo Tomas, Manila, na nakakuha ng 91.91%. Number 4, si Angelica Mitra ng De La Salipa na nakakuha ng 91.68%. At yung number 5 naman ay si Mark Angelo Santos ng UST Manila na nakakuha ng 91.58%. Yung oath-taking at saka yung roll signing ceremonies ng mga nakapasa sa bar exam ay gagawin sa Philippine Arena sa Pebrero 6. Pero may mensahe naman kanina si Justice Amy Javier, yung chairperson ng 2025 bar exam, para nga sa mga hindi nakapasa. Ang sabi niya, wag daw mawala ng pag-asa at try lang ng try. Inihalimbawa nga niya yung nasa rank number 2 na si Spinel Declaro na nakakuha ng 92.46%. Ang sabi ni Justice Amy Carina, ito pala ay nag-take ng bar exam 12 years ago pero hindi siya nakapasa. Kung kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon na na-meet niya ulit itong si Spinel, kinumbinsi daw niya na bakit hindi subukan ulit na mag-take ng bar exam. At ayun nga, nung nag-take ulit siya sa pangalawang pagkakataon, after 12 years, nakakuha siya ng mataas na score at siya ay nasa ikalawang pwesto pa. So yan, sa ngayon, hanggang mamayang gabi, ina-expect natin na may mga pailan-ilan pa na magpupunta sa ground ng Supreme Court para i-check sapagkat tuloy-tuloy lang naman na inilalabas doon sa 2 malaking screen yung listahan ng mga matagumpay na nakapasa sa ginanap na 2025 bar exam. So balik sa inyo, Jen Nelson. Salamat ng marami si Madeline Villar Moratillo at sa tulong po ng zero balance billing ng DOH, libre at wala na pong kailangang bayaran ng mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital. Tinitiyak nito na ang serbisyong medikal ay abot kaya at hindi napasanin sa bulsa ng ating mga kababayan. Panoorin natin ang kampanya ng DOH tungkol dito. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman
naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Baka nga pati si John hindi mamamanage. Ako nang bahala. Kakausapin ko tonight. Sure ka dyan? Ready ako dyan. Nagpabida pa itong si Jenny. Pero fail naman yata. Tanggalin si Jenny! Ngayon din! Fire her! Here we meet again. Panoorin mamaya 9 p.m. dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon! Ay, happy birthday muna, Nelson, ha? Masugid nating taga-subaybay ang barangay captain po ng barangay Navarro, General Trias, Cavite, Nelson. Si barangay chairman Gilbert Satsatin. Cap Gilbert, happy birthday po sa inyo. Binabati po kayo ng inyong mga kabarangay dyan. At sana po ay patuloy daw po kayong malusog, malakas, at siyempre po maligaya ang inyong buong tahanan. Muli po, happy birthday, Kapitan Gilbert Satsatin ng barangay Navarro, General Trias, Cavite. Alam ba, Nelson, may naikwento na sa akin kanina. Di ba kapag mapag-uusapan mo yung Kalabaw, sa Nueva Ecija marami yan, di ba? Oo, may Carabao Center. Carabao Center. Sa Muñoz, Nueva Ecija. Pero alam mo bang bukod pala sa Nueva Ecija, ito palang General Trias ay buhay, Cavite, buhay pa pala ang kanilang Carabao industry at meron pa rin daw sila dyan mga gatas ng kalabaw at saka yung mga pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw. Sa Naik? Hindi, General Trias, Gen 3. Teka muna, dyan sa Gen 3, halos sabi ko, subdivision ng mga bahay dyan. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ng ating opo, totoo, meron pa rin daw mangilan-ngilan na nag-aalaga ng kalabaw hanggang ngayon. At ang katunayan, Nelson, nagmumotor ngayon, yung magdadala ng gatas ng kalabaw. Aba, yan sinasabi namin. Sabi ko sa iyo, sabi ko, hindi totoo yan eh. Hindi yan totoo. Hindi totoo, sabi ko, hindi totoo yan. Hanggat hindi ko makikita. Ngayon na niya. May nakalagay, to Nelson at saka Jen. Gatas ng kalabaw at saka kesong puti na gawa sa gatas ng kalabaw. Alam ko, yung kesong puti sa Laguna yan eh. Yun na nga, sa Laguna. Kasi doon ay sa Laguna, gatas ng baka. Ang ginagamit. Pero dito daw, gatas ng kalabaw. Iba yan. Sinasabi natin. Sabi ko, kami nang bahala sa pandesal.
Ayun. Huwag na po kayo mag-abala. May pangbili pa naman kami pandesal ni Nelson. Huwag ka nang bumili ng pandesal. Oo. Eto nang bahala sa pandesal natin. Sino yan? Ang mga volleyball player. Mga volleyball player po ng Caloocan North. Aba! Ayan, sina Sister Tess Puerte, Dali Toledo, Jess Taneo at Nimpa Cabangis at iba pa. Naglalaro ng mga moms ito, Jen, ha? Na mga volleyball player ng Caloocan North. Aba. Bahala na daw sila sa pandesal. Ayun, talaga naman, ha? Anyway, sana pagka may pagkakataon siguro, no, di ba, kambingan pala yung furniture natin sa General Tino, sa Cavite dati. Sa Nueva Ecija. Eh, bayaan niyo po, minsan puntahan din natin siguro yung General Trias kung talaga meron pang feature natin. Kasi agrikultura ito. Jess, Joy, i-schedule mo nga dyan, ha? Para nang sa ganun ay maipromote natin sa palatuntunan sa ganang mamamayan, bahagi ng agrikultura, ay may feature natin kung talagang maganda pa ang pag-aalaga ng kalabaw dyan sa Gentry. Report muna tayo mula kay Mean Corbera, mga senador at kongresista. Kakasuhan na umano sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa DPWH. Aba, talaga naman. Sige nga, Mean Corbera, sino magkakaso sa kanila? Meng? Magandang hapon, Jen at Delson. Nakakuha ng impormasyon si Senator Amy Marcos na kakasuhan na sa susunod na linggo ang ilang senador at kongresista na isinasangkot o dinadawit sa anomalya sa flood control projects. Batay daw sa kanya nakuhang impormasyon, sa January 15, itutuloy na ang kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Congressman Edwin Gardiola, kasama na si Benguet, Representative Eric Yap. Kumpleto na raw ang mga ebidensya at pwede nang i-file sa korte. Sa nakitang draft ni Marcos, wala daw nakalap na direct evidence na mag-uugnay kina Senator Francis Escudero, Mark Villar, dating Senator Grace Poe at dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. May impormasyon din ang mambabatas na bubuwagin na umano ang Independent Commission on Infrastructure sa February 1 dahil lumilitaw na lumampas na raw yung target ng ICI na may makakasuhan ng hanggang noong December 15. Kaya tanong ngayon ni Marcos, bakit yung Senado ang pinupuntirya? Dismayado ang senador dahil pinupuntirya ang mga senador pero tahimik daw sa iba pang mambabatas na iniugnay naman sa kaso kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez kahit na pinangalanan ito ng mga testigo sa Senado. Pangamba niya, baka hindi na mapapanagot ang mga tunay na mastermind sa pagwaldas sa pondo ng taong bayan. Balik sa inyo, Nelson at Jen. So itong mga kakasuhan, ito yung mga binanggit ni Yusek Bernardo, no? Meng? Tama, Jen. Ayun. Bukod sa mga binanggit nung iba, parang wala na, no? So, para bagang lumilitaw ngayon na tama yung hinuha ng iba na baka maging star witness itong si Yusek Bernardo. Kasi yun ang kinuhang mga kakasuhan, Meng. Tama dyan, kung ibabatay yan, doon sa kanya mga isumikayong affidavit, saka mga statement niya sa mga investigasyon ng Senado. Ayun. So, abangan natin. Meng, salamat na marami. Yan po si Mayor Corbera nakatutok po sa Senado. Pero, so, by February 1 pala na, saan bubuwagin ng ICI? Sabi, pero may denial na ginawa ang ICI dito. Ganon? Sabi niya, wala naman kaming nababalitaan na yun. Sabi lang daw po ito ni Senador Amy. Pero sabi ng ICI mismo, wala naman po na ganyang balita. Hindi, pero sa tingin ng tao, parang dapat nang buwagin. Wala ata napakinabangan doon sa mga naging pagdinig nila. Nagamit ba sa Yan ang problema pagkakaso? Sa Sandigan Bayan ba, meron nag-push through na sa mga... Di ba may pinasasampi ang kaso? Sinasabit lang nila sa ombudsman. Kasi ombudsman na nagpapail ng kaso. Di siguro bukas, i-box populi natin. Kung dapat na nga bang buwagin yung ICI na yan. Kasi ang natira na lang si Andy Reyes Tsaka si Brian Osaka. Si Brian naman, hindi naman miyembro ng commission Parang executive director siya, di ba? Tagapagsalita. Oo. Tapos si... Nartates, yung Hindi, hindi Nartates, Asurin. Tama. PNP chief nga pala. Si Asurin investigador naman yun. Investigador. Pero yung mga commissioners kasi, chairman, tsaka dalawang commissioner, wala na Nag-resign na, Hindi naman tayo pwede ilagay doon.
Pwede naman, kung gusto niyo. Ayoko, walang sweldo doon eh. Walang sweldo, pati stapler, wala Nako. eh. Nako. Eto ang bagong balita, Jen. Ano yan? Nako po, patatalsikin pala presidente. Ba, teka. Huwag na tayo madamay-damay sa usapin na yan. Inciting to sedition ba yan? Baka Nako. si Pokis nga, nagkakandahirap-hirap na ngayon eh. Kasi daw, illegal yung ginawa eh. Unlawful. Kailangan daw labag sa batas? Oo. Eto, teka ha, binabasa ko eh. Mabigat yan. Ito, i-impeach dyan ang presidente. Hindi, wala pang nagpa-file. Kasi ang alam ko, sa vice presidente, baka daw meron. Pero presidente, meron na. Meron, eto. Ba? Eto, ho. Mabigat nga yan. Teka ha. Ako, ayoko sana ng impeachment, Nelson. Alam mo naman, nagkakahati-hati ang bansa natin kung impeachment ang pag-uusapan eh. Teka lang ha. Sino ba yan? Ayun, yun. Ay, delikado na tayo dyan. Ayun! Meron na raw truck ng pulis sa kanto eh. Hindi. Sa ano ito? Sa Amerika. Ay! I-impeach nila si President Donald Trump dahil dun sa pagsalakay sa Venezuela. Yung extract kay President Maduro. Yes. Pero, hihintayin muna nilang matapos yung may midterm election yata silang parating eh. Magbobotohan ng mga representatives, mga mambabatas. Pagka daw natalo ang Republican, mas maraming nanalong Democrats, tanggal si Donald Trump. Kasi ngayon pala nakaumang na yung impeachment eh. Pangalawang pagkakatanggal niya, pagka nagkataon, na iba na-impeach siya nung nakaraan Hindi lang kasi ito mga mamabatas ng Amerika ang pumupuna dun sa ginawa niya dyan eh. Ayun nga. Alam mo ba, pati pala United Nations, yung UN Security Council. may statement na ang sabi ng United Nations, the US has made all states less safe around the world. Hindi na ligtas ang mga estado sa buong mundo. Kasi nga, meron babala si Trump na pwedeng gawin ito ng US. Yes. The US may carry out intervention elsewhere in the world. Yun na nga. Ayun. Yung sinasabi natin eh. Ang kabilang kamay ni Donald Trump ay pinagkakasundoy, nagkakagalit-galit. Pero yung wala namang kaaway, isa naman ang nang-away. Di ba? Mabigat itong ginawa ni Trump. Yun nga. Ang sabi ng mga nasa Congress, yan ho ay paglabag sa Constitution. Kasi ginawa niya yan without authorization or approval from Congress as required by our Constitution. So sariling kalooban ni Trump itong ginawa niya? Nagsariling kalooban. Pero sinunod ng sundalo niya eh. Di ba? Wala naman utos ng presidente. Sundalo eh. Utos ng presidente. At hindi lang yun, Jen. Ngayon, ang Venezuela ay hinahunting nila kung sino yung nagturo dun sa kinaroroonan ng presidente nila, kaya sila na... kasi tsak yun, hindi po pwedeng hindi nila alam kung walang walang insider. Walang mole. Yes. Nako. Ang nanunungkulan ngayon doon as acting president, kilala mo to Jen si Delcy Rodriguez. Si Mama Mia. Mama Mia. Siya po ngayon ang pansamantalang presidente ng Venezuela. Ano pala yan? Oil minister. Kita mo, sabi ko sa iyo eh. Kabisado niya ang petrolyo sa Venezuela. Ang edad pala nito bata pa. 56 years old. Kasing tanda lang natin eh. Isang labor lawyer na numpa sa pamamagitan ng kanyang kapatid, si Jorge, na leader naman ng National Assembly. Yan. At kasabay ng kanyang panunumpa, 283 na mga mamabatas na nahalal noong Mayo ng nakarang taon, nanumpa rin. Kaunti ang mga kabilang sa oposisyon dahil binoykot ng marami sa kanila ang halalan. Nako. Kaya kontrolado ni Maduro ang gobyerno kung ang pag-uusapan ay Congress, yung mga bumubuo ngayon. Pero naka-green din si acting president ha? Parang mayroong kulay at kulay pa lang, ha? Green na green, eh. O ano ngayon?
Ako na sumagot. Sabi ni Donald Trump, huwag kang ganyan. Pwede ka rin naming kunin. Sa anumang oras. Extraction din yun. Parang may ganun siyang banta na kung hindi mo... nangyayari pala talaga yun. Kaya lang, sa ngayon, ang latest na nakita ko, ay pinaghahanap ngayon ng pamahalaan ng Venezuela. Yung mga traidor Siyempre, nagmakapili yun sa kanilang presidente. Tinurong nasaan. Tukoy na tukoy, ang bilis eh. Sino ba yun? Anong grupo ng yung gumawa sa kanila, ng extraction? US, ano yun? Sinabi sa yung anong grupo? Yan yata yung para Special Forces eh. Grupo ang ni galing eh. Arnold Schwarzenegger. Kasama daw sila Jason Statham, ano? Na Terminator. Sa pangunguna ni yung si Arnold Schwarzenegger tsaka si Sylvester Stallone. Bumibitin ng nakaganon. Tapos may mga laser. Si Tom Cruise. Jason Statham ng ano. Ay, nako. Anyway, Nelson, bago lang tayo magtapos, mayroon muna tayong good news. Ito. Tapos na pala tayo? Wala 10 minuto na lamang Ay, di ba kasi kahapon, naghahanap tayo ng paano natin tutugunan ang kita ng gobyerno samantalang kailangan natin ng 6.793 trillion. Yung utang. Yung utang na 1 trillion Ito, mayroon mong binabanggit ngayon. Tinapos na raw po ng Bureau of Customs ang 2025 ng matagumpay ang pagdating daw po sa koleksyon at pagpapadali ng kalakaran at pagpaplano daw po ng seguridad sa mga border o hangganan ng bansa at pagsisimula ng reformang institusyonal. Yan. Batay po sa datos nila, ito ang binabanggit ko lagi sa BIR Nelson Hindi sila nakakahit ng target. Pero sa part po ng BOC, mula January hanggang December 2025, nakalikom daw po ang BOC ng humigit kumulang 916.674 billion pesos. Konting-konti na lang 1 trilyon na, pare ko. Lalo pa siguro kung nagiging episyente pa ang lalong gawing episyente. Ang mataas daw po ito ng 1.9% o 17.726 billion pesos kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noon pong 2024. Naabot daw po naturang koleksyon sa kabila ng hamon tulad ng mas mababang volume sa pag-aangkat, ang pagsuspende sa pag-aangkat ng bigas at ang pagbabago-bago ng presyo ng kalakal sa pandaigdigang pamilihan. At batay po sa mga paunang datos para sa taon, nagsagawa daw po ang BOC ng 1,024 enforcement operation na nagkakaresulta po ng pagkakasamsam ng mga ipinuslit na pinagbabawal na kalakal at may halagang humigit kumulang 61.707 billion pesos. Ayun. Kabilang po sa mga pulisiyang ipinatupad yung no-take policy, pagpapalabas daw po ng isang anti-conflict of interest directive at ang paglulusad ng isumbong kay Commissioner Online portal at ang pagpapatupad ng pinabuting BOC Tax Estimator. Revision daw po ng BOC Code of Conduct at Netizen Charter o Citizen Charter at ang pagtatatag ng Balikbayan at OFW Action Center. Yan. Well, kung naging episyente po ngayon, siguro this year, 2026, gawin pang mas episyente, aabot na 1 trilyon ito. Di ba? Kung aabot na po ng higit 1 trilyon yan, baka maliit na lamang utangin natin. Yun nga. Tapos maganda pa ang koleksyon ng BIR. Halimbawa na, BIR ay makahit din po ng kanilang target. Nako, tapos yung mga GOCC natin ay kikita ng gusto, Nelson, ay baka maiiwasan na po ang pangungutang ng ating bansa para humasapatan yung 6.793 trillion pesos na kailangan natin sa 2026. Yan, tama. May pambili na tayong gamot sa sakit ng ating mga kababayan. Yan. Ano pa? Okay na tayo? Wala na. Wala na tayo. Ano pa? Gusto pa good news? Mayroon pa tayong good news. Alam mo naman tayo. 551 pa lang Ito pa. Di ba, kinakampanya na natin ngayon yung mga environmental friendly
na source ng kuryente. Alam mo bang meron daw palang nagpasok sa atin yung tinatawag na Terra Solar Project. At ito po ay mukhang ano ito sa part daw po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, meron pong bagong kapasidad mula daw po sa Terra Solar Project. Isa itong mahalagang dagdag at lumalawak daw pong kapasidad sa renewable energy ng bansa at sumusuporta po sa pambansang pag-isikap tungo daw po sa malinis na energy mix. Itong kailangan natin, Nelson, yun hong kuryente na hindi galing sa coal. Ang tagdat nito, kasi yung coal, napakadumi po nito Ano po ito? Sabi niya, yung Terra Solar ay may kabuuan daw pong kapasidad na 2,500 megawatts na sinusuportahan daw po ng isang 1,125 megawatts battery energy storage system na meron po namang kakayahan na panatili ng output ng humigit kumulang 4 na oras. Pero sa part na po ng NGCP, ang kanilang babala na ang labis na pag-asa sa mga intermittent o hindi tuloy-tuloy na pinagmumulan daw po ng kuryente tulad ng solar generation ay maaari naman daw po magdulot ng hamon sa operasyon at katatagan po ng ating grid. Posible niya itong magdulot ng pagbabago o pabago-bagong system frequency at voltahe na kung hindi maayos na mapapamahalaan ay maaaring magdulot daw po ng under-frequency load shedding o rotating power interruption sa ilan pong lugar. Kaya dapat, ang pangambang ito ay dapat daw po na nagpabago-bago ng voltahe sa ilang bahagi ng Northern Luzon na naganap dahil sa hindi matatag na output sa mga pinagmumulan daw po ng renewable energy. Pero sana, kung ito nga ay mababantay mabuti, Nelson, at mga kababayan natin, plano pa po itong palawak, hindi lamang sa isang lugar, kundi ito pong solar power na ito, kasi nga, ang Pilipinas, napakayaman at sikat ng araw di ba? Kung ito po ay mapagyayaman, bababantayang mabuti, baka ho naman makatulong ito sa pagpababa ng bayarin natin sa kuryente at maging, anong tawag natin dito, yun hong pangamba natin ukol doon sa kakulangan ng supply ay masapatan na, Nelson. Yan. Ang problema, Jen, siguradong tataas na naman ang bayarin natin sa yun na nga. Mga inuutang natin. Pati na lang siguro tataas din ang mga bilihin. Dahil alam mo ba kung magkano na ang $1 ngayon? Magkano na? 59.37. Uy, konti na lang, magsi-60 na. Kung ito po ay i-compute natin doon sa mga binabayaran natin na nasa dolyar, malaking pagtaas po ito. Export natin, ang export industry. Tama ka. At saka yung mga utang, pati yung mga ini-import natin dyan. Ang makikinabang lang, pagkain. Totoo, ang makikinabang lang dyan, OFW pero hindi ganun kalaki din, ha? Si Don Orozco, pag uwi niya dito, bagay, uwi. Kasi ikakasalata yung anak ni Don. Kaya lang, dahil tayo ay dependent sa importation, malaki epekto nito sa atin. Totoo. Yung mga konting sentimo-sentimo lang may epekto na At saka lahat ng natin, yung loan ng itong mga expressway natin. Yung interest lang yan. Tataas yan nang wala tayong kalaban-laban. Ginagawa hindi mo na kailangan itaas ang iyong kamay. Hindi na. Talagang automatic. Ito pala ay isang historical law. Itong 59.37. Naglalaro sa ganyan Tama-tama, may $1 ako sa bulsa Nako. Ginagawa ko na itong $1. Pag-abot ng 60, bibenta ko na ito. Bibenta ko na ito. Collector's item ito. Malaki na tinubo niyan. Happy birthday to Mamo Alice Cruz ng Quarry House. Mamo Alice, birthday ba sa araw na ito? Talaga naman, happy birthday po ha. At ganoon din po kay Albert de la Cruz. Ayan. Biyanan. Manugang pala. Manugang ni Mamu. Mamu Alice. Happy New Year po kina ka Lovell at Maureen Diaz, Bay Area, California. Ka Ray and Lani Velasco ng Central, Texas, USA. Pagbati po mula kay ka Jojo Luna ng Oakland, California. Ayon, happy birthday kay Lamer Joy Daprosa ng
Tandang Sora. Yung mga nagte-text po sa akin doon sa pamamagitan ng Messenger, lobat po yung aking single isang phone. Ayun. No, kaya wala. Yan, ayaw. Wala, off. Kaya yung mga, sila ka Patrick Magsino, De La Rosa ng Bilbao, Spain, pasensya na po kayo. At saka si Kuya Odel Pantua. Kuya Odel De Rosario. May mga pinapabati siya. Binati ko na, yung mga volleyball player. Ganun ba? Ayun. Kuya Odel, kahit ng lobat, pasensya ka na, ano ha? Okay na tayo. Okay na. Si Tatay Juan at saka si Nanay Vilma Mercurio dyan sa Kaninay, Santa Cruz, Zambales. Magandang hapon po sa inyo, ha? Ingat po kayo. Huwag sana tayo magkakasakit. Naku, palakas tayo ng ating katawan. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programa ang paborito ng bayan. At pag umaga naman, gising tayo alas 5 para ho sa mga balitang kumpleto at totoo. Ayan po ang 100%. Bye!